Top 10 signs na may thyroid problem ka. May iba't ibang klase ng sakit sa thyroid, pero ang two major problems sa thyroid ay ang hyperthyroidism at hypothyroidism. Doon pa lang sa pangalan, mabibigyan na kayo ng clue kung ano yung problema sa thyroid. Siyempre, pag narinig nyo ang hyperthyroidism, ang iisipin nyo ay overactive ang thyroid. Ibig sabihin, sobrang taas o sobrang dami ng thyroid hormones. Pag narinig nyo naman ang hypothyroidism, hypo meaning low, sobrang baba o sobrang konti ng thyroid hormones dahil underactive ang thyroid. Ito ang 10 signs na meron kang hyperthyroidism. Okay, take note, hyper so ibig sabihin lahat, mataas, mabilis at sobra. Number 1, mabilis ang pagtibok ng puso. Nagpapalpitate ka. Number 2, sobra kang magpawis kahit hindi ka naman masyadong gumagalaw o di naman masyadong mainit. Number 3, mabilis ang digestion. Sa sobrang bilis ng digestion, nagkaka-diarrhea ka o madalas ka mag-poop sa isang araw. Number 4, madalas kang kinakabahan o madalas irritable ka kahit walang trigger. Number 5, nagkaka-hand tremors ka o nanginginig ang mga kamay. Number 6, mabilis kang magutom. Number 7, mabilis mabawasan ng timbang o mabilis madagdagan ang timbang. Majority ng mga may hyperthyroidism ay nagbabawas ng timbang, pero 10% ay nadadagdagan ng timbang siguro nga dahil mabilis magutom. Number 8, nalalagas o numinipis ang buhok. Number 9, hindi ka makatulog ng mahimbing, may insomnia ka dahil overactive ang hormones. Number 10, sensitive ka sa init, hindi mo matolerate ang mainit na panahon. Pag hinayaan ito, isa sa mga komplikasyon na maaaring maranasan ay thyroid storm or thyrotoxic crisis. Rare naman ito, 1-2% lang ng mga may hyperthyroidism ang nakakaranas nito. Ito ay exaggerated form ng hyperthyroidism. Ang pasyente ay nagkaka-fever, abnormal heart rhythms, heart failure, nagmamanas o namamaga ang mga paa, at pwede rin naninilaw ang balat dahil sa liver failure. Ito naman ang 10 signs na meron kang hypothyroidism. Take note, hypo, so lahat mababa, mabagal at kulang. Number 1, mababa ang energy. Parang lagi kang pagod kahit wala ka namang ginagawa na nakakapagod. Number 2, mababa ang moisture level sa balat kaya dry ang balat. Number 3, mabagal ang digestion kaya constipated ka, hirap kang mag-poop. Number 4, bumababa ang serotonin, ang happy hormone, kaya nakakaranas ng depression. Number 5, namamanhid ang mga kamay. Number 6, maaaring bumaba ang calcium levels kaya madalas nagkaka-muscle cramps o madalas pinupulikat. Number 7, isa pang epekto ng mabagal na metabolism ay nadadagdagan ng timbang o bumibigat dahil hindi masyadong nagagamit yung taba for energy. Number 8, nalalagas o numinipis rin ang buhok. Number 9, sensitive ka sa malamig, hindi mo matolerate ang malamig na klima. Number 10, mabagal kang gumalaw at mag-isip. Paano ba nakukuha ang mga sakit na ito, ang hyperthyroidism o hypothyroidism? Usually, ito ay dahil may abnormality sa immune system mo. May namana kang sakit kung saan yung immune system mo ay inaatake ang thyroid mo. Kaya nagkakaproblema sa pagregula ng thyroid hormones. Doc, pareho rin po ba ito sa goiter? Para lang clear, ang goiter ay ang term na ginagamit pag ang thyroid ay mas malaki kesa sa normal size niya. Maaaring konti lang ang thyroid hormones, maaaring sobra ang thyroid hormones, or maaaring normal ang thyroid hormones. Again, take note, pag sinabing goiter, ang tinutukoy lang nito ay ang size ng thyroid, na mas malaki than normal yung size ng thyroid. Pag may goiter ba, cancer agad? Take note ulit, may iba't ibang sakit sa thyroid. Hindi porke may goiter ka, cancer agad yun. Siyempre, kailangan ng additional tests para ikumpirma ito. Maaring benign or non-cancerous rin naman ang cause ng goiter. Kanino ba dapat magpakonsulta? Sa ENT o endocrinologist? Both. Kahit sino sa kanilang dalawa ang unahin mo. Within the medical community, meron naman kasing tinatawag na referral system at co-management. Kung nauna ka sa ENT pero kailangan mo rin ng endo, ire-refer ka ng ENT sa endo and vice versa. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.